mag-extend tayo. May mga pasok pa yung iba sa inyo. And na nagsasabing, mga kapatid, in times like this, yan, ang galing ah. In times like this, serve God. Hallelujah. Hallelujah. Sa panahon. Amen. Dito, mag-read tayo sa kanila. Minsan nagtatanong tayo, ano ba ang nangyayari sa ating paligid? Ano ba ang... May palakpakan. May simbahan yan? Hindi po, meeting po. Meeting. Okay. Tatanong tayo, ano ba ang plano ng Panginoon? Let's come to the conclusion, sa panahong mga ganito, mga kapatid, ay we need to serve God. Amen. Hindi yung, Joseph na, in times like this, you need juicy food lang. Juicy food gum. In times like this, you need to serve God. Yes, lumina na yun, Doso. Thank you, Ate Carla. Biyahe pa ng malayo, mga kapatid. Praise God. Salamat sa ating Panginoon na muli ay kabalik ako rito sa lugar nito. Ang susunod ng mga gawain ninyo ay doon sa Midori. Opo. Ito siguro ay dito at saka dito sa taas. Ito na lang po ang magpapalitan. Sa lahat ng mga na ano natin. Kasi minsan yung doon sa may green ay puno. So, doon sa isa ninyong gusto ninyong pagdaluhan na may kitchen. Opo, may CR. So, by August siguro ay makuha natin lahat. Oo. At, sige mga kapatid. At by July 19, 20, 21 ang ating pong General Conference dito po sa throughout Japan, mga kapatid, ay sa Tokyo, Puchu, mga kapatid. At siguro wala mo nang gawain dito sa 20, mga kapatid. Kung gusto niyo dumalo sa Tokyo, ay you are very much welcome. Hamamatsu, ilang oras yan dyan, Carla? Hindi ka pa nakapunta ng pag Shinkansen, mga ilang 2 hours lang. 2 hours lang. So, Sunday ang ating gawain doon. Saturday meron na. Saturday, Sunday. On behalf of New Life Fellowship, Toyama, Japan, United Pentecostal Church, mapagpalang araw sa inyong lahat. Amen. Praise the Makapormal Lord. mo, Pastor. Praise God. At anong pangalan ulit niya? Bro Marlon po, tsaka si Sis Jelly. Parang kaya din, Jelly and Marlon. Tapos Bro James. Parang nasa Toyama rin pala ako. Naglipat pa ako, nagbiyahe pa ako. Naputukan pa ng gulong. Anyway, glad to see you all here. Bro Joseph din, kompleto. Shalom at sumatin po ang kapayapaan. Amen. At lagi nating alalahanin, great is the Lord and greatly to be praised. Amen. And I'm here, mga kapatid. I'm glad to see all your faces here. Amen. We are not here just because we are obliged to. Nandito tayo, mga kapatid, because of divine appointment. Amen. Sabi ko nga sa inyo, kung appointment namin, mga kapatid, ay kinancel ng Panginoon, hindi talaga kami makarating. Kasi kung nauna sila si Imelda na pumunta rito, may plano kasi silang dumalo. Mga kapatid, siguro pabalik na kami ngayon or hindi kami pwedeng umalis doon dahil wala kaming panibagong sasakyan. Ang possible na tutulong sa amin ngayon ay preacher sa Toyama, Brother Mon. So, Praise the Lord. hindi naman pwede nating i-cancel yung gawain doon. At si Brother Harold, hindi rin po pwedeng mayroong karamdaman. So, magantay na lang talaga kami ng biyaya ng Panginoon doon. So, appointment ng Panginoon ito na alas 2 ako. Pagpasok ko dyan, pag bukas na inyong mga mata, nandyan na po ako, mga kapatid. Magpipreach na lang ako. Grabe, ang galing ng Panginoon talaga. So, siguro hindi na ako mag-preach. Mga kapatid, last days na ito,
I would like to give you an update sa ating pong end time. No, kahit ano po ang ating pinagdaraanan, ano man ang ating pinagdaanan in the past at pagdaraanan pa in the near future, hindi po dapat yan maghahadlang sa atin para tayo sumunod sa Panginoon. Amen. Praise God. No one and nobody can stop us in serving and worshiping the Lord. Amen. If you are really decided and persuaded, mga kapatid, at kailangan nating magdalanginan ang bawat isa, our goal is to be with the Lord no matter what. Remain in the Lord and be faithful to Him. Jesus Christ is coming very, very soon. Amen. How soon is the soon? Very Malapit soonest. na malapit. Oo, mga kapatid, na sinasabi ng Matthew, mga kapatid, kapag nakita na natin yung mga signs, no, na sinabi niya doon sa unang mga verses, remember this, that He is at the door of heaven going to come back, mga kapatid. So, are you excited? Amen. Parang hindi kayo excited. Gusto niya pong magtrabaho dito sa mundo? Oh, mapahirapan yung ating sarili. Kasi pag bumalik ang Panginoon, wala nang kalungkutan doon. Amen. Praise Wala God. nang inggitan doon. Wala nang marites doon. Diba? Wala nang karamdaman lalo tigit. At wala nang kamatayan. Amen. 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 Tiyakin lang natin, mga kapatid, na sa pagbalik ng Panginoon, we are always ready. At tayo po ay handa na humarap sa ating manlilikha. Amen. Kasi maraming pagkakataon sa ating mga buhay na nakakalimutan natin, lalo tigit, ang bawat tao, na tayo one day haharap sa Diyos. Amen. Haharap sa ating manlilikha. At maging excited tayo sa pagbalik ng Panginoon dahil tayo'y handa. Ang taong hindi excited, mga kapatid, sa pagbabalik ng Panginoon, marami pang itinatagong reservation sa kanyang buhay. Amen. And always remember this, we are just passing by in this world. Amen. Passing through lang tayo. Napakabilis po ng ating pag-pass by dito sa mundo. At sasabihin ko rin po yan mamaya, mga kapatid. So, dako tayo sa mensahe, mga kapatid, ngayong hapon. Masaya ba kayo, mga kapatid? Amen. Sana tayo ng masayang awit. Kaya, baka matapos tayo ng... 3:30 tapos na tayo siguro. So, ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid ko, ay isang pagpili. Amen. Bakit ka nandito ngayon? Kasi pinili mo eh. It is always a choice. Amen. It is always our choice to respond to the call of God. Amen. Hanggang ano ito, mga kapatid, hanggang naguyaiki yung boses ko. Okay lang kayo? Baka magulat ka, Jean. Alright? Lahat pwedeng tawagin ng Panginoon. Amen. Lahat pwedeng ma-amaze sa kadakilaan ng Diyos Amen. sa kanilang buhay. Lahat pwedeng pagalingin, mga kapatid ko. At pwedeng maglingkod sa Panginoon. A God who is always justice or give justice and perfect in all of His ways. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga kapatid, ay kailanman tapat, sapat, at totoo. Amen. Praise God. Kaya lagi kong sinasabi sa bawat nakakarinig ng gospel, ng mensahe ng Panginoon, it is always and always our response, mga kapatid, mag-decide, mga kapatid, ng ating destiny. Amen. Makita mo ang kapangyarihan ng Panginoon, makita mo ang kadakilaan ng Panginoon. Amen. It is up to you, mga kapatid, kung maglilingkod ka ba sa Diyos Amen. or panatilihin mong malayo sa kalooban ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya laging panawagan ang mga salita ng Panginoon, the Lord Himself. Di ba sabi ng Panginoon, binibigyan tayo lagi ng choice. Amen.
Sabi niya doon sa mga Israelitas, mga kapatid, hallelujah, na choose you, I give you two choices, death or life. Amen. Siya na rin ang nagbigay ng advice, therefore, choose life. Choose life. That you may live and enjoy. Aanhin mo ang buhay na napakahaba, pero hindi ka naman masaya. Amen. Kala nyo ba, pagiging mayaman, Brother Joseph, masaya na? Bakit naranasan mo ng mayaman? Ang pagiging mayaman, mga kapatid, ay hindi po biro. Amen. Kaya nga, mapunta ka sa wakwak. Saan yung wakwak? Sa Green Hills? Sa tabi ng San Juan? Okay? Wakwak Village yung tawag nila. Wak. Lahat nandoon yung mga mayayaman, mga kapatid, mga congressman, mga senator, mga kapatid, sa Green Hills, ang tataas ng mga bakod. Kaya yung mahirap, hintin sila. Kailan kaya lalaya yung mga tao? Nakakulong sila doon. Takot sa kanilang buhay. So mga kapatid, sabi ni Joshua, mga kapatid, this is, choose you this day, whom you will serve. Amen. As for me My and my house, house, we will serve the Lord. praise God. Amen. In times like this, you need to serve God. Alam nyo, we are living in these last days that test our faith. Amen. Economic instability, moral decay, global unrest, and spiritual warfare. Yet the Lord declares, mga kapatid, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable always, abounding in the work of the Lord. When the world is shaking, God's people must be working. Amen. Amen. God's people must. We are living in the last days, mga kapatid, na susubukin ang ating pananampalataya Amen. sa pamamagitan ng mga economic instability, moral decay, mga kapatid, yung pagbabago ng moralidad ng tao. Mantakin mo yan, yung kaibigan mo, bigla na lang magbago. Kaibigan mo, scam ka. Amen. Stab at the back. Right? Kaisipan ng tao ngayon, mga kapatid, puro pera, salapi, yaman. Paano ka magkaroon ng insurance sa buhay mo? Paano ka magkaroon ng kapayapaan, mga kapatid? Paano ka ba magiging masaya? Maikot mo yung buong mundo. That is why nagkakaroon ng changes sa mind ng tao, mga kapatid. Bigla ka na lang hindi ka kausapin. Yung pala, pinagchichismisan ka na. Ganyan po ang nangyayari sa paligid ngayon. Because of moral decay. Napaka-abunay ng mundo, mga kapatid, nating dinagalaw. Abunay disyo. Amo na yung show. Global unrest. Alam nyo, masaya tayo dahil merong ceasefire ngayon Thank God. sa Iran at Israel. Okay? Sa gitnang silangan, sa Middle East. And you know, mga kapatid, ang nakakabahala dito, when the Bible says, sasabihin ng mga tao, peace and safety, and then sudden destruction comes. Nabasa mo yan, Mark? Yung mga tao raw ay sumisigaw ng kapayapaan at seguridad. Doon naman dumarating yung tinatawag na sudden destruction. Mag-ingat tayo, mga kapatid, may digmaan na mangyayari. At ngayon, merong kasalukuyang mga nangyayaring digmaan. Pasalamat tayo, mga kapatid, dahil medyo malayo tayo. Amen. Pero ang epekto nito in the near future. Spiritual warfare, grabe ho yung digmaan spiritually. Kaya nga sabi ko doon sa Toyama, it's time to pray a lot. Hallelujah. Amen. Huwag tayong padaya sa mundong ito, mga kapatid. Huwag mong daanin sa galing mong mag-preach. Huwag mong daanin sa galing mo sa leadership, mga kapatid. Luhod tayo sa Panginoon palagi. Iyak sa Panginoon. Huwag natin pabayaan makipag-usap sa Panginoon.
dahil doon lang tayo nagkakaroon ng wisdom and understanding. Amen. Maraming tao ngayon nakakalimot kausapin ng Panginoon. Mm. And that is why mabilis na mabihag ng kaaway. Amen. The moment you kneel down, the moment you humble yourself before God, the moment you humble yourself before God, mga kapatid, and that is the time na lalapit ang Panginoon sa atin. Amen. Nakakalungkot ho kasi may kaibigan ako sa Pilipinas, nagrebelde sa organization. Patay. Marami hong pagkakataon sa ating buhay, kailangan nating makipaglaban sa laban ng buhay na ito. Amen. But I can tell you this, fight with confidence. Amen. Ulitin ko, fight with confidence. Amen. Why? The battle has been won. Amen. Hallelujah. Nanalo ng Panginoon. Amen. Kaya sabi niya, huwag kang mag-alala. In this world, marami kang pagsubok. Amen. Maraming dadanasin ang iyong pamilya, ang iyong mahal sa buhay. Kahit ikaw mismo, Amen. daranas ka ng mga troubles. Pero mga kapatid, sabi ko na sa inyo, tawag ka ro. Ay, chichay. Kala ko tawag ka. Eh, pulis na. Okay. So mga kapatid, kailangan na natin talagang bumili ng simbahan dito. Opo. Reverend Erwin. Bishop Erwin. Sige, hindi na lang ako magalit. Ano ko ito mabigyan ngayon ng emphasize? Hindi ka kasi ako galit, no? Ganyan po mga aral ang mga apostoliko. Pero sige, I will try my best, my friend. Tumadats. So sabi ng Panginoon, ulitin ko mga kapatid, sabi ng Panginoon, nasaan ba tayo? That's the time na magkaroon tayo ng troubles. Pero sabi ng Panginoon, don't worry, kasi I have overcome the world. Amen. Di ba? Pag sinabi ng Panginoon, napagtagumpayan niya na, maraming pagkakataon sa buhay natin, kini-question pa rin natin yung tagumpay ng Panginoon. Amen. Pero ang pinakatagumpay ng Panginoon, doon sa krus ng Kalbaryo. Amen. Kasi, bago ang tao, mga kapatid, nagkaroon ng access sa kaligtasan, kailangan mamatay. At kailangan mamatay at inilibing siya at muling nabuhay, mga Amen. kapatid. So, Scripture declares, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable. Siguro hindi na ako mag-mic, Quinn. Patayin mo na lang to. Yan. Inatay ko na, ha? Kahit di naman pasok yan. Kahit malakas pa rin talaga boses. Sabi Wala ko po nga sa siya inyo, abot ginagawa. na ito ng ano. Kaya nga mas gusto namin doon, wala nang nananaway. Okay. So sa panahon ito, kailangan natin yung taos-pusong paglilingkod sa Panginoon. Yung katapatan sa Panginoon. Amen. Amen? Hindi ko itinataas yung ating associate pastor dito. Brother Erwin. Mga kapatid, Pastor Erwin. They sacrifice a lot. Amen. Itong mag-asawang ito, mga kapatid ko, Sis Darrell, galing pang Osaka yan. Praise God. They sacrifice. Si Erwin, may pasok pa mamaya. Mm. They sacrifice, mga kapatid, just to serve God in the people of God. Amen. They sacrifice their money. Dapat sana, ipon na sila na yan. Ipon ng ipon para pag nagka-baby kayo. Gusto nyo kaming gayahin ni Sister? Pero, I would like to say this, unahin mo lang yung kalooban ng Amen. Panginoon. Maglingkod ka lang sa Panginoon. Hallelujah. And you know what? Praise God. Magiging masaya ka sa buhay na ito. Amen. Hallelujah. Yung palakpak mo. When you are contented with God, that's the time na magiging masaya ka. Amen. Okay lang ba, Pastor JP? Amen. When the world is shaking, God's people must be working. Amen. Ugaan ito, mga kapatid, but don't worry, we serve God who never changes. Amen. Praise God. Serve, mga kapatid, in turbulent times. We live in uncertain times.
times of fear, confusion, and shifting values. But God calls remain the same. Amen. Serve Him faithfully Hallelujah. no matter what. Hallelujah. Alam niyo, the question na gusto kong iwanan sa inyong kaisipan, when the world is shaking, when we don't know what's happening around us, where do you put your allegiance? Amen. Saan ka nagkakaroon ng allegiance? Kasi ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, darating at darating sa punto ng buhay natin, mga kapatid, yung pananampalataya natin uugain. Amen. Yung atin pong paglilingkod sa Panginoon ay shaking. But, you know what? Habang tayo'y sinusubok, habang tayo'y dumaranas ng maraming mga trials at suliranin sa ating mga paglilingkod sa Panginoon, lalo tayong tumitibay. Lalo tayong, mga kapatid, pinapatunayan ng Panginoon na siya pa rin ay dakila sa lahat. Amen. Siya pa rin ay dapat paglingkuran, mga kapatid. Amen. Maraming tao dumadanas ng mga trials, mga pagsubok, ay saka naman tumalikod sa Panginoon. Amen. May mga tao naman na pinagpala, doon naman na tumalikod sa Panginoon. Nabulagan ng kaaway, nabulungan lang ng kaibigan. Huwag ka nang dumalo dyan. Wala na, hindi na kailangan mag-Christian. Wala nang born again. Huwag ka na dyan. Nabulungan ka lang ng misis mo. Nabulungan ka lang ng asawa mo. Nagpaniwala na sa mga sabi-sabi. Nagpapaniwala na sa mga sabi-sabi. Ang naniniwala sa mga sabi-sabi, Walang bait sa sarili. matigas ang liig. Ay, teka. Mali pala kami. Mga kapatid, kami na-inform. ito yung panahon na kailangan maglingkod sa Panginoon. Amen. Paglingkuran mo ang Diyos, pagkatiwalaan mo ang Diyos sa buhay mo, hindi mo pagsisisihan na ang Diyos ang pinili mo. Amen. Praise God. Mga kapatid, hindi kayo sinisingil dito. Pusang loob kung magtutulong kayo sa gawain, mga kapatid. Pero dito po sa New Life Fellowship, sabi ko nga may mga nagpapabaptize. Una kong sinasabi, hindi ka pinilit sa baptism. Amen. Ang pagiging born again is not always ipinipilit sa tao. Amen. It is always your choice to have faith Amen. in God. You are doing this because you want to obey God. Amen. So mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, why we must serve God now? Why we must serve God now? Or we must serve now? Putol Yan ang na. problema. Mahaba yan. Dito pa siguro. So hindi na na-edit, ano? Iba kasi yung MacBook or Apple sa... Okay, sige. Basahin ko na lang, mga kapatid yan, mamaya. Pero nabasa na natin yan kanina, mga kapatid. In due season, mga kapatid. It's never late or it's better late than never. Amen. Panginoon, late na yata ang paglilingkod ko sa iyo. Late na akong magiging born again. Panginoon, late na yata yung pagiging servant ko. Kailanman hindi magiging late Amen. ang Diyos sa iyo. Amen. Kailanman ang plano ng Diyos is right timing, right place, and right purpose. Amen. Nandito kayo ngayon just to hear the Word of God, mga kapatid, na ito'y isang paalala. May mga taong tinatawag na talaga ng Panginoon, subalit they don't want to choose God. Amen. Yung tinatawag na must dito, mga kapatid, na ginamit is the sense of urgency. Because darkness is increasing. Bakit kailangan maglingkod sa Panginoon ngayon? Sa panahon natin ngayon, Shine? Because darkness is increasing. Amen. The night is far spent. The day is at hand. Ang sabi ng Roma 13:12. Ha? Sa panahon na noon, mga kapatid, habang ang mga tao ay abala,
busy sa kanilang mga own agenda. Sabi ko nga po sa inyo, what's wrong with marrying? Diba? Amen. Sabi ng Panginoon, darating siya sa panahon na katulad ni Noah. Na ang mga tao, marrying, drinking. Mga kapatid, what's wrong with marrying kung ang asawa mo naman ay isa lang? Ang asawa mo naman ay tamang pinag-pray mo naman. What's wrong with marrying? Wala pong masama doon. Kung ayaw mo mag-asawa, okay lang din. Mag-asawa ka. What's wrong in drinking? There's nothing wrong. Kung inuunom mo naman, barley. Walang masama doon, James. Tinita Wala ko. sabi ng Bible. May justification ba na? Mga kapatid, kasi sabi ng Bible, darating ang panahon ng pagbabalik ng Panginoon sa panahon Barley ni pala. Noah. Mga tao, mag-aasawa, at umiinom. Ano masama sa pag-inom? At pagpapalagay. Kung iniinom mo ay energy drink. Diba? There is nothing, Cobra Sting. Walang wrong dyan, mga kapatid. Nothing wrong at all. Nagiging mali lang ito, mga kapatid, pag nawalan ka na ng panahon para sa Diyos. Amen. Upang siya'y paglingkuran. Amen. Na ibinigay mo na yung panahon mo at oras, ang prioridad mo ngayon sa mundo. Amen. Yung material things ang laman. Mga kapatid, yung nasa ng ating laman. Nagiging busy tayo sa mundong ito, mga kapatid. Amen. Yun, nagiging malaking problema ng maraming tao. Alam niyo, walang masama sa pera Amen. when it comes to money. But the moment na mas naging prioritize natin ang kapirahan, Amen. naging mahal na natin ito, mga kapatid, doon tayo nagkakaproblema because it is the root of all evil. Amen. Money multiplies. Amen. Kapag gusto na ng kaisipan mo lagi, ano kayang investment ko para sa pamilya ko, na wala na akong iisipin pa, passive income, papasok na lang kahit tamad ka. Passive income. Mga kapatid, Tunto. Tunto. Kahit tulog, no? alam mo, ang Diyos kasi, sabi ng Panginoon sa tao, prone tayo sa tukso. Amen. Marami na pong nag-testify niyan. Sa tagal ko na naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, nung saka yumaman, saka lumayo sa Diyos. That's true. Saka nakakuha ng kanilang goal sa buhay. Nakalimutan na ang Diyos ang may lalang ng lahat. Amen. Kaya, pwede kang payamanin ng Panginoon eh. Gusto mo mag-Canada? Pwede kang paratingin doon. Saka na daw. Ang problema kasi, mga kapatid, the moment alam nyo, in the day of Noah, while others are distracted, si Noah, alam mo ginawa niya? He kept building the ark. Amen. Amen. Yung maraming tao, abalay. Ay, anong iniisip nila kay Noah? Wala Baliw. pang ulan noon. Baliw. Oo. They mocked Noah. But Noah, mga kapatid, keep building the ark. Yun ang gusto ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay ng bawat isa sa atin. Maging busy tayo sa kingdom. Amen. Maging busy tayo sa gawain. Merong prayer, meron tayong mga tinatawag na mga schedules, mga kapatid. Unahin natin ito. Amen. Higit sa lahat. Amen. Kasi that is the time, mga kapatid. That is the service na kailangan ng Panginoon. At isa sa mga dahilan kung bakit kailangan natin gumawa para sa Panginoon. Dahil yung Panginoon na nanawagan. Lift up your eyes and look at the fields, for they are already white for harvest. Amen. Sa panahon ng crisis, maraming mga tao na kailangan nila ang lalo't higit ang Panginoon. Amen. So, at pakitandaan po ito, every act of your service stores up eternal reward. Lahat ng ginawa mo, Sister Carla, yung pamasahe mo, nakarecord yun sa Panginoon. Yes. Amen. Huwag ka lang tumigil sa paglilingkod sa Diyos. Amen. Kasi babayaran ka ng Panginoon. Amen. It has an eternal reward. Amen.
Your labor Is not, is not in vain. in the Lord. Amen. In due season, we shall reap. Amen. Amen. Praise Naniwala God. ba kayo sa kapangyarihan Amen. ng Panginoon? Amen. Amen. Mga kapatid, kailangan mong maglingkod sa panahon ngayon sa Panginoon dahil kailangan mong magliwanag. Amen. Siguro hindi niyo ako naunawaan. Darating ang panahon ng talagang didilim ang mundo and no one can work. Si Jesus mismo nagsabi niyan. Pero dahil kay Kristo, mga kapatid, may Kristo ka sa buhay mo, dahil may ilaw ka sa buhay mo, dahil may Holy Ghost ka, dahil you are Amen. born again, Hallelujah. dahil pinili ka ng Panginoon, Yes, Jesus, you are hallelujah. the light of the world. Amen. Amen. So sa magulo at madilim na mundong ito, konting ilaw lang, nagliliwanag ka na. Your light shines brightest. Our service is not just for us. It is a testimony to the lost world. Amen. Let me tell you this, Romans chapter 8, mga kapatid. O dumaranas man tayo ng mga sirkumstansya, pero walang papantay sa great reward of the coming glory Amen. when the Lord returns. Amen. Praise God. Walang katumbas na kagalakan. Are you excited? Amen. Hallelujah! Hallelujah. At dahil sa kagalakan na yun, mapapaiyak ka na lang, Amen. mapapaluha ka na lang, Amen. at sasabihin mo sa Panginoon, Amen. Lord, salamat, nagpatuloy ako. Amen. Praise Salamat, God. every Hallelujah. Sunday, nandun ako sa Nagoya. Nagoya. Lord, salamat, in spite na alis wala na akong pamasahe, Panginoon. Pero pinapatuloy ko pa rin yung pagsiserve ko sa iyo, Diyos. Amen. At alam mo, darating ang panahon, iiyak ka eh. Luluha ka. Sabi mo sa Panginoon, salamat na lang, nagtuloy-tuloy ako. Amen. And this is one thing good to hear in the promise of God. Sabi ng Panginoon at pupunasan niya, papahiran niya ang luha sa kanila mga mata. Hallelujah. Amen. Clap your hands for the Lord. With all of your heart, with all of your might, without any reservation. Friends, your reward awaits. Let us not grow weary in doing good. Yes, For in Jesus. due Thank you, season, Lord. we shall reap if we do not lose heart. Amen. Your labor in the Lord is never wasted. Yes. Kaya nga sabi ng Hallelujah. Panginoon, Thank you, darating Lord. din talaga yung panahon na ako'y lilipas. Amen. Sabi ng Panginoon, sabi ko sa Panginoon, Panginoon, darating din talaga na tatanda ako. Amen. At lilipas din ako. Parang kantay pa na. Darating din talaga yung panahon na ako'y lilipas sa mundong ito. Amen. Kung hindi pa darating ang Panginoon, tanggapin natin. Amen. Pero sabi ko sa Panginoon, kung ako'y mawawala sa mundong ito, please lang Lord, masumpungan mo ako nariyan sa iyong gawain. Masumpungan mo ako naglilingkod sa iyo. Masumpungan mo ako, Panginoon, lumuluhod at nananalangin. Yes, Jesus. Sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga trials, Panginoon, na nanatili tayong naglilingkod sa Panginoon ng may Amen. katapatan. Amen. Hallelujah. Tatlo lang po ito. Pangalawa, Brother Marco. Sa panahon ho na, ayan, ano sabi dyan? Why? How to serve H-O-W? Wala na, oh. How to serve effectively In difficult times. difficult time. Amen. Sa panahon ho ba, or papaano ho ba maglilingkod sa Panginoon kahit sa panahon na ikaw ay nariyan sa iba't ibang sirkumstansya ng iyong buhay? Hello? Amen. How to serve it. Immovable. Binasa natin kanina. diba? Amen. Be immovable. Hindi mapipili. Don't let the fear of destruction derail you. Amen. Ang Panginoon ang siyang ating batong panulukan. Amen. Our cornerstone, mga kapatid, na kung saan anumang bagyo, anuman ang ating daraanan, mga kapatid, anumang uga, shaking ang ating pananampalataya, kapag ang pundasyon natin ay ang ating Panginoon, walang gigiba sa iyo. Praise God. Hallelujah.
Si Esther, tumugon sa tawag ng pangangailangan. Sabi sa kanya ni Mordecai, nagsalita sa kanya at sumulat. Ang sabi ni Mordecai kay Esther, Esther, huwag mo sabihin na riyan ka ngayon sa magandang buhay. Huwag mong isipin na ikaw ay easy-go-lucky ngayon dahil nakatira ka sa mansyon. Amen. Huwag mong isipin na ikaw ay mayroong mga pangangailangan at natutugunan mo. Darating ang panahon, Easter, na ikaw ay mangangailangan at ang iyong mga magulang ay papatayin din. Dahil isa kang Hudyo. Amen. Pero ang sabi ni Mordecai, sino ba ang nakakalam na ikaw ay dinala ng Panginoon sa situation na yan for such a time as this? Kasi Panginoon, mga kapatid, He is always in time. Always in time. Amen. Serve God with compassion. Amen. Haya na lang ba natin na yung mga tao na hindi pa nakakilala sa Panginoon, hindi pa nakarinig ng katotohanan, mapunta doon sa impyerno? Amen. Hayaan na lang ba natin, mga kapatid, na yung ating, hallelujah, excuse me, mga mahal sa buhay, mga kaibigan na minsang nakasama natin, hindi mo man lang mashiran ng mabuting balita. Amen. Nasasabihin natin, oh, okay na ako maligtas. Ay, paano yung kaibigan mo? Pakilala mo. Salamat sa mga nag-i-invite dito, mga Amen. kapatid. Praise God. No, patuloy lang kayong gumawa para sa Panginoon. Kasi kailangan nating i-share ang mabuting balita na kay Kristo mayroong kaligtasan. Sa Amen. pangalan ng Panginoon, Hallelujah. mayroong pag-asa. Amen. People don't care how much you know until they know how much you care. Amen. Amen. We must work the works of Him who sent me while it is a day. The night is coming when no one can work. John chapter 9 verse 4. Time is short. Serve God with passion. Amen. Amen. Lagi ko pong pinapaalala sa bawat isa. Napakaikli ng ating panahon dito sa mundo. Hello? Amen. Sinong above 30 na rito? Ano magtaas ng kamay? Sa mga lang. Kung above 30 ka na, isipin mo, compute ka lang, Plus ilang plus po? 30. 60. O, Plus 60. Kasi ang 60 ngayon, Joseph, doon ka pa lang mag-change ng status mo. Dalawang citizenship pa lang. Dual citizenship. Sasama mo na dyan yung Mako senior citizen. Senior citizen. Bakit tinawag ng senior citizen? Kasi marami ng itay. Itay. Sinakaitay, Sinakaitay. nakaitay, Atamaitay. Ashita. marami ng masakit. Kasi yun po ang realidad ng tao. Amen. Yung AI, di ba? Naku. Ang daming AI ngayon, naka-invento ng mga magagaling, no? Nag-report na AI, reporter. Di ba? AI. Ang dami pong technology na naglipana ngayon. Amen. Pero wala pa pong naka-invento kung paano madagdagan ang buhay ng isang tao. Sabi ko nga ako sa inyo, pwede kang magpalawak ng iyong resources. Pwede mong dagdagan ng iyong pera sa bangko. Pwede mong dagdagan ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga plano. Pero ang iyong buhay, Hindi. hindi mo kayang kailangan Amen. madadagdagan. Ganon kaiksi ang buhay ng tao. Dahil ang tao ngayon, kapag umabot na ng 60 to 70, mga kapatid, ganon kaikli ho ang ating panahon. Amen. Nagugugulin sa mundong ito. This world is not our home. Amen. We are just passing through. Amen. Dadaan lang tayo sa mundong ito. Kahit sinong tao, mapahapon man yan, Amerikano, anong lahi, dadaan lang tayo sa mundong ito. Amen. Walang balikan yun. Mm. Today,
is just a history. Amen. Nakasulat na yan sa iyong yearbook. Oh, na nandito ka June 29, 2025. Amen. Mga kapatid. So yun po ang kailangan nating bantayan. Amen. Make the best of your life, mga kapatid, kasi wala nang balikan ito. Amen. Minsan lang tayong dadaan sa mundong ito. Amen. At kapag katapos nito, mga kapatid, kaya nasabi ko sa inyo, gawin na natin ang paglilingkod sa Panginoon Amen. habang meron pa tayong pagkakataon. Amen. Hallelujah. Pag umalis tayo sa mundong ito, meron tayong kapayapaan. Amen. Merong legacy. Meron tayong iniwan na mabuting alaala. Si ganito, faithful yun. Kahit malayo yun, nakakarating sa Nagoya. Eki. Bumabiyahe, nagsasacrifice. Yun ang legacy mo. Pero mga kapatid, kapag ang legacy mo, ayun, ini-invite namin, Pastor, hindi man lang kami pinansin. Nako, mga kapatid, questionable. Amen. Pero kung ang history mo, si Brother Joseph, hindi man lang nag-absent. Amen. Praise the Lord. Praise God. Habang nag-aantay ng kanyang employee. Praise the Lord. Totoo Di ba? Mga kapatid, sabi ko nga sa isang kapatiran ngayon, doon siya na-assign sa walang overtime. Sabi ko, yung mga na-assign dyan, nagiging matapat sa Panginoon. Amen. Kung walang overtime, dyan sa takan. Sabi ko sa kanya, maging matapat ka lang sa Panginoon. Magkaka-overtime. Magkaka-overtime. Pero hindi yun ang pinaka-dahilan mo kung kaya ka magiging matapat sa Panginoon. Para na It magka-overtime. is your time and Amen. it is the purpose of God. Amen. Praise God. Maglingkod sa Panginoon, mayroong passion. Maglingkod sa Panginoon, mayroong kapayapaan. Amen. Kasama ang ating mga kapatiran, ang ating mga kaibigan, mahal sa buhay. Mga kapatid, lagi nating tatandaan. Gawin natin ang lahat sa pagbabalik ng Panginoon na tayong masumpungan Amen. na gumagawa ayon sa kanyang kalooban. Amen. Lastly, Yun. where Yun, kompleto. God needs your service right now. Amen. Amen. Sa anong paraan ba tayo makapaglilingkod sa Panginoon? Amen. Ang sabi ni Joshua, if it seems evil to you to serve the Lord, choose yourself this day whom you will serve. Amen. Whether the God which your fathers served, James 20. and that were on the other side, or the gods of the Amorites, on the other side, but as for me, and my family, Amen. and my house, and my loved ones, we will We'll serve. serve the Lord. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. Habang iniisip ni Joshua kung paano sila pinalaya from Egypt. Di ba, nandun sila sa Egypt, bondage, alipin sila doon. And this is the true story, mga kapatid. At dumating sa punto, mga kapatid, na nakita ni Joshua sa pamamagitan ng kanyang pagsunod kay Moses, mga kapatid, habang sila'y papunta sa ipinangako ng Panginoon, ang faithfulness ng Diyos. Amen. From the very beginning, it is God who is working for them to fulfill His purpose. Amen. And you know what? Maraming tao na gustong wasakin ng Panginoon para lang makarating ka doon sa purpose mo. Amen. Naranasan nyo na yun? Amen. God will do something, mga kapatid, kahit na yan ay hindi nakakilala sa Panginoon, kahit yan kaaway mo pa, gagamitin ng Panginoon, marating lang ng Diyos yung pangako niya sa iyo. Amen. Hallelujah. Amen. You believe that, mga kapatid? And God is always faithful, mga kapatid. Kung gaano kabuti ang Panginoon mula nang sila'y palayain, merong challenge si Joshua ngayon. Kayo na ang mamili ngayon, sabi ni Joshua. Maglilingkod pa rin ba kayo sa Panginoon? O kakalimutan ninyo ang kanyang nagawang mabuti sa inyong mga buhay? Amen. This verse is not a gentle advice. Hindi niya ina-advise yun. Ang sinasabi ni Joshua rito, mga kapatid,
is that mayroong eternal consequence. Nagbibigay siya ng ultimatum. Every person must choose whom they will serve. Amen. And the choice or the choices determines destiny. Amen. Chose Christ without reservation. Amen. Chose God without reservation. Amen. Kapag pinili natin ang Panginoon, hallelujah, maglilingkod na tayo sa Amen. Panginoon ng may Hallelujah. katotohanan. Maglilingkod Amen. tayo ng todo sa Panginoon. Hallelujah. Sabi ko nga, Dagi, naglingkod ka na lang rin sa Panginoon. Todo na. Maglingkod ka na ng tapat at totoo. Amen. Itudo mo na sa Panginoon. Amen. Hello? Amen. Sa iglesia dito sa Nagoya, from Him, the whole body joined and held together by every supporting ligament, grows and builds itself up in love. Amen. For each part does it work. Magtulungan ang bawat isa, mga kapatid. Amen. Magtulungan, mga kapatid, ang kailangan mayroong pagkakaunawaan. We are Amen. not serving organization. Amen. Amen. We are not born again because of the organization. Amen. Born again is experience, not an organization. Amen. At kailangan nating magkaroon ng pag-uunawa, mga kapatid. We are serving the Lord Jesus Christ, God Almighty. Hallelujah. Let your light shine before men. Amen. Be the hands and feet of Jesus to the people. Amen. Praise God. Invite lang. Tanggihan ka, okay lang. Alright? Basta ikaw nagpapatuloy. Amen. Basta ikaw nagsiserve sa Panginoon. Amen. Ginagawa kang kamay. Wala na ang Panginoon di ba? Bumalik na siya sa langit, mga kapatid. Pero kapiling natin siya sa ating mga buhay. Espiritu Santo. Be the hands and feet of Jesus right now. Amen. And you know, sa mga taong nariyan sa kalungkutan, di ba? Ikaw yung magiging paraan sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Ikaw yung magiging daan, mga kapatid, sa mga taong malayo sa kalooban ng Panginoon. It is time to serve the Lord. Amen. Ito yung panahon na kailangan mong ikaw at ako ay gamitin ng Panginoong Diyos at nananawagan ng Panginoon, whom I will send. Amen. Alam mo, yung pagpunta nyo pa lang dito ngayon, maging kalakasan na yan sa bawat isa sa atin. Amen. 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 Yung nandito ka ngayon, yung sacrifice sa lahat. Naging kalakasan kayo sa akin. Amen. And the Bible is really true. Huwag ninyong pabayaan pagkakatipon. Amen. Nang sa gayon magkaroon ng kalakasan ng bawat isa. Amen. That's true. Magkaroon ng Amen. kalakasan. Saan? Nanging malakas ba tayo? Hindi po. Espiritu Santo. Ay, malakas ka pa so kasi nagtanggal ka ng gulong. Hindi po. Nagkakaroon tayo ng kalakasan. Si Brother James, patuloy pa rin naglilingkod sa Panginoon. Amen. Praise Are you hearing what I'm saying? Amen. Si Mark, kahit malayo, nandito sa Nagoya. Amen. Alam mo yun, yung pananampalataya ko lagi sa Panginoon. Nakabase doon sa kapangyarihan ng Panginoon. Not Amen. only, si Brother Mar, laging may karamdaman, pinagaling. Not only that, Amen. you are a testimony. You are a living testimony. Amen. Praise God. Hallelujah. So nagkakaroon ng kalakasan ng inyong pastor dito. Amen. Hello? Amen. Ito yung panahon na kailangan nating maglingkod sa Panginoon ng may katapatan. Amen. Dapat ang sagot natin sa Panginoon, I am willing to serve you, God. Hallelujah. Amen. Panginoon, I am willing to follow you. Amen. God, you are my God. I'm not a God at all. Yes. Amen. Maging isang vessel tayo, mga kapatid, na willing tayong magpamold sa ating potter, na Amen. willing tayong sumunod at maglingkod sa Panginoon, gawin ang kanyang kalooban habang tayo nabubuhay. Amen. Let me end with this. I give myself away to God. Hallelujah. Amen. You know that, Brother Mar? Pakihanda na lang yung awit na yan. Before we end, mga kapatid. Ang sabi riyan, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. Sa mundong itong ating ginagalawan, mga kapatid ko, it demands our time Amen. and loyalty.
God calls us to something greater, yung tinatawag na total surrender. Amen. Ang sabi ng isang awit, I give myself away so that you can use me. Hallelujah. My life is not my own, to you where I belong. Friends, ang sabi ko noon sa Bible study, mga kapatid, sino tayo para mag-question Amen. Sa ating Creator. sa Diyos na lumalang sa atin? Amen. Na ang kanyang hangarin lamang, mga kapatid, ay para sa kabutihan at para sa kabutihan mo at kabutihan ko. Amen. Sa panahong ito, sa panahon ng kawalang kasiguraduhan, hindi mahalaga ngayon yung kasikatan. Amen. Hindi mahalaga ngayon kung tanyag ka ba sa mundong ito. Gusto mo mag-vlogger? Gusto mo maging viral? Alam nyo mga kapatid, yung nakasakay doon sa eroplano, papuntang Gatwick, London, from India, you know that. Recently, there's a plane crash from India to London, mga kapatid. Kati-take off lang. Hindi pa sila nakalipad ng mataas. 600 meters lang above the ground. Patay ho lahat, isa lang nabuhay. Sa 242. Isa lang ang survive. One family is trying to start a new life in London, in Gatwick, or anywhere else in the United Kingdom. But it suddenly Disappear. nawala ko, parang bulan. You know, hindi mahalaga kung gaano karami ang iyong yaman. Hindi mahalaga ngayon kung gaano ka kasikat at kung gaano ka ka-healthy. Sa isang iglap lang, when you cross that portal, ano yung portal na yun? When pag dumating na sa punto, mga kapatid, na tapos na yung iyong kapanahunan dito, it will come to zero. Lahat zero. Amen. Di ba nasabi ko na ito sa inyo one time na nandito ako? Si Alexander the Great, kaya tinawag na Alexander the Great yan, na-conquer niya ang halos kalahati ng mundo. Ang buong mundo. Kaya tinawag siyang Alexander the Great. Pero alam mo, nung mamatay siya, yung kanyang ataol, yung kanyang kabaong, ni-request niya na sana nakalabas yung kanyang dalawang kamay. Habang buhat-buhat yung kanyang kabaong, mga kapatid, nakalabas yung kanyang dalawang kamay. Bakit ho? Isang patunay, mga kapatid, kahit gaano ka ka-great, Amen. wala kang madadala. Amen. Sa buhay Hallelujah. dito. Amen. Ang tanging mananatili, yung paglilingkod sa Diyos. Amen. Yan po nakakalimutan ng maraming tao ngayon. Hindi ako nagpo-promote ng investment dito. Pero nagpo-promote ako, invest and serve God now. Hallelujah. Amen. Praise God. Are you hearing what I'm saying? Amen. Ang pinakamahalaga ngayon, mga kapatid, naglilingkod tayo sa isang Diyos na buhay. Minahal natin ang Diyos. Natutunan natin siyang mahalin at sumunod sa kanyang mga utos. Amen. Hindi ka naman tatanungin ng Panginoon pag sa kabilang buhay, Joseph, ano bang naipon mo sa bangko? Ano bang natapos mo? Jean, Carla, anong natapos mo? Anong nangyari sa buhay mo na ikaw ay maraming investment? No. Ang itatanong ng Panginoon sa iyo, minahal mo ba ako ng buong buhay mo? Amen. Ng buong lakas mo? Ng buong kaluluwa mo? At sumunod ka ba sa akin? May isang mayaman. Mayaman na siya at sabi niya, Panginoon, nagawa ko na lahat, naging mabait na ako, wala akong kaaway, wala akong inaargabyado. Wala akong tinatapakan. Pero hindi totoo yun. Na wala kang inaargabyado. Meron. May iba nga mukha pa lang argabyado. Sorry.
Pinatawa ko yung iba, iyak na sana. No? But that's not true, mga kapatid. Na meron tayong mga ginagawang mabuti sa ating buhay, pero ang kulang dito, yung totoong pagsunod, yung totoong paglilingkod sa Amen. Panginoon. Amen. I don't care gaano ka kabait. I don't care gaano ka kayaman. I don't care kung gaano ka kasikat. But the real thing is that you love God with all. Minahal mo ba ang Panginoon? Ni minsan nga hindi ka nagpipray. Sa loob ng isang linggo, sino nagpipray dito tuwing umaga? Amen. Huwag na magtaas ng kamay. Amen. Praise the Lord. I'm happy sa New Life Tuyama. How about every one of us, mga kapatid? Na bago ka matulog, pagising mo, thank God I am alive. Amen. Thank you, Lord. Pagkatapos mo magtrabaho, it's not your strength. It is always God Amen. sa kanyang faithfulness. Alam mo, masaya maglingkod sa Panginoon. That's true. Kaya ang tatanong ng Panginoon, minahal ba natin siya? Have you truly given yourself to God completely? Na walang reservation sa buhay mo. Na sinasabi mo, todo na ako sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Whatever comes my way, todo na ako, Panginoon, sa iyo. Maraming tao na maglilingkod sa Panginoon, sinasabi, huwag kang mag-alala, magsiserve din ako sa Panginoon pag dumating na yung panahon. Friends, paano pag hindi na dumating yung panahon? I know your situation. Alam ko yung pinagdaraanan ninyo, mga kapatid. At higit sa lahat, alam kong alam ng Diyos ang iyong kalagayang espiritual ngayon. It's time to give yourself to God. Build an altar. Na iniisip mo ngayon, paano ko magbibuild ng altar? Okay lang. Luhod sa Panginoon. Hanapin ang mukha ng Panginoon. And when you build that altar, mga kapatid, tinatanong mo, asan yung hain? Asan yung sacrifice? Hence, noon, naghahanap ang Panginoon ng sacrifice. Ang gusto ng Panginoon, noon sa tabernacle, bago ka makapasok sa tabernacle, may daladala kang hayop. Kung gaano kalaki yung kasalanan mo, ganun karaming hayop ang dadalhin mo para papatayin yun at ibubuhos doon sa brazen altar at yun ang ihuhugas sa iyong kasalanan. But you know what? Today, the Lord don't want anymore. Wala tayong mga daladala ngayon, kundi ang ating mga sarili. Ang sinasabi natin, I want myself to offer myself as a living sacrifice. Napakamapalad mo, friend. Dahil hindi humihingi ang Panginoon at kailanman hindi niya na kailangang magpadanap ng dugo dahil siya mismo doon namatay sa Kalbaryo. Dumanak ang kanyang dugo para magkaroon ng kapatawaran ang ating mga kasalanan upang siya'y kapagpapatawad ng ating kasalanan. At gustong sabihin sa iyo ng Panginoon, hanggang ngayon, dumadaloy ang dugong iyan. At gusto ng Panginoon ngayon, we are called to be a living sacrifice. Yes, Jesus. This means daily surrender. Sa araw-araw ng buhay mo, si Kristo dapat ang pinaglilingkuran mo. Not just one-time decision. Yes, Jesus. Sabi ng Scripture, take up your cross daily and follow me. Hallelujah. The moment you take up your cross, the cross is not about, mga kapatid, sa mga kaibigan mo or whatever, it's not literally cross. It is the cross, mga kapatid, ng pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Daily. When you do that, kapag ginawa mo yon, doon mo palang masasabi na talagang ikaw ay makakasunod na sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sabi ng mayaman, I follow all the rules and regulation, 10 commandments,
nagawa ko yan lahat. But the Lord said, hindi importante sa akin yan. Ako pinakamayaman, ako may likha ng lahat. Amen. Benta mo yan, pamigay mo sa mahirap, sumunod ka sa akin. Ang Diyos na nanawagan, hindi dahil sa ating galing. Amen. Hallelujah. Ang Diyos na nanawagan ng total surrender. Hallelujah. Magiging sakdal ka lang kung ikay naglilingkod at sumusunod sa Kanya. Hallelujah. Yes, Jesus. Hallelujah. Yung pagpasa ng cross, hindi yan literal, Amen. kundi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. It is not our will. It is not the flesh. It is not the lust. It is the will of God must prevail in our life. Amen. Hallelujah. Not my will, but yours be done, God. Amen. I am willing. I am willing to surrender my pride, surrender my will, Yes. surrender all that I have to you, God. Alam mo yun, yung naglingkod ka lang, yung nabubuhay ka lang, Carla, na nagtiwala ka sa Panginoon, ang sarap mo. Hallelujah. Hallelujah. Sarap ng Sister Jelly, na ikaw ay nabubuhay ngayon na, God, where you leads me, I will follow. Yes. Hallelujah. With all my heart. Naalala ko si Brother Raymond, yung kanyang inawit minsan. With all my heart, I will serve you. With all my heart. Hallelujah. I feel the presence of God. Hallelujah. Surrender is voluntary. God does not force us. He invites us. Ano kung ilan lang tayo ngayon? Out of 100,000 millions here in Nagoya Eki. There are people running and paikot-ikot dito sa Nagoya Eki. Ang dami niyan. Sabi ng Panginoon, it is not the majority. Amen. God is looking for a true service, a true humble, changed life. Amen. To Hallelujah. follow Him, to obey Him with all of their hearts. Total surrender. Maging priority ang Diyos sa ating buhay. Kaya kung naglilingkod ka sa Panginoon at siyang number one sa buhay mo, wala ka nang hahanapin pa. Yes, Jesus. Mawalan ka man ng ibang mga bagay sa iyo, mawalan ka man ng mga mahal mo sa buhay, hindi mo man makamtan ng mga tinatamasa ng ibang tao na riyan sa paligid mo, but you still have the number one in your life. Hallelujah. Mawala yung number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. But you still have the number 1. And it is the Lord Jesus God Almighty. Kapag ang Diyos ang number 1, tandaan mo siya ang may lalaan ng langit at ng lupa. Yes, Lord God. Number 1 si Lord. Siya yung may lalang ng langit at ng lupa. Hallelujah. And even He created every one of us. Thank you, Lord. Kaya ano pang alalahanin natin? Paglingkod tayo sa Panginoon. Give ourselves to God. Hallelujah. Because of His mercy, He gave His all to us. Hallelujah. You are bought with a price. Hallelujah. He owns us completely. Thank you, Lord. God's plan for us are greater than our own. Amen. Meron tayong mga desires, meron tayong mga dreams and goals sa buhay na ito. Pero mas greater pa rin ang layunin ng Diyos sa atin. Amen. Hallelujah. Just surrender your mind. Be transformed by the renewing of your mind. Replace worldly thinking with God's truth. Surrender your gifts to God, your time, your talent, your treasure. Mga kapatid, your talents are not for you. They are for God's kingdom. Trust in the Lord. Let go of control. Huwag mong kontrolin yung sarili mo. Huwag mong kontrolin yung iyong mind. Let God lead you. Alam po ninyo, we find true freedom
kapag na kay Kristo tayo. Amen. Giving yourself to God is not loss. Amen. It is gain. Amen. Di ba sinabi ng Panginoon, whosoever loses his life for my sake will find it. Amen. Kaya may mga tao hanap ng hanap. Asan ba yung buhay, Carla? Asan ba ang buhay? Hallelujah. Na kay Kristo ang buhay. And sometimes you must lose your life. Kailangan mo mawala yung buhay sa sarili mo. Hallelujah. Para maranasan mo. Malaman mo ito. Matagpuan mo ito. Masumpungan mo ang buhay. Hallelujah. Giving yourself to God is not loss. Amen. You trade your plans for His purpose. You trade your weakness for His strength. Your temporary life, you trade it for eternal impact. Amen. Kaya nga ipakiramdam mo, nangihina ka na. Ipakiramdam mo, kapag pakiramdam mo, pagod ka na sa buhay na ito. Just be honest to God. Ang sabi ng Bible, when I am weak, then I am strong. Yes, Jesus. Hallelujah. God's strength works best in surrendered vessel. Kumikilos ang Panginoon sa mga taong total surrender lamang sa Kanya. Hallelujah. Alam mo, may mga tao ngayon di makapaglingkod sa Panginoon kasi kala nila kaya nila eh. But in reality, you will lose everything someday. Amen. Tandaan niyo po ito, sa isang iglap lang, darating ang panahon ng change sa buhay ng isang tao. And before the change happen, I would like you to do one thing. It's now the time to serve God. Amen. Hallelujah. Bakit hindi mo paglingkuran ng Panginoon ngayon? Anong humahad lang sa'yo? Pakitandaan, total surrender is not the end of life. Amen. It is the beginning Amen. of the true life Yes, in Jesus. Christ. Hallelujah. Kaya nice kung anyayahan ka. If you're never fully surrendered your life, today is the day. At gustong isuko mo ang iyong buhay sa Panginoon, today is your day. Now, kung naisuko mo na ang iyong buhay sa Panginoon, renew your commitment today. Amen. Hallelujah. Surrender daily. Lord, I give myself away. My mind, my will, my dream, my future. Hallelujah. Take all of me, God, and use me for your glory. Hallelujah. That whatever comes on my way, I will follow you. Yes, Jesus. Ang challenge ko sa iyo ngayon, this is not the time para sumuko maglingkod sa Panginoon. Hallelujah. Ito yung panahon to serve God. Ito yung panahon to move forward. Run for your life. Go for the glory of God. Advance His kingdom. Oo, mahirap ang panahon. But stay faithful. Stay focused. And keep growing for the kingdom. Amen. Hallelujah. Yung mga Levites, sa panahon na sila'y dumaranas ng maraming mga kalaban, but the Levites stood when others fled. God is calling His people Amen. to faithful service. Your labor in the Lord is never wasted. Amen. The darker the night, the brighter our light should shine. Amen. Para doon sa mga napapagod, come for renewal. Amen. For those not serving, come for a new commitment. Hallelujah. For all the believers, it's time to have fresh empowerment. Jesus' name. Hallelujah. Now is the time. This is not the hour of shrink, but serve God now like never before. Amen. Hallelujah. Ang dalangin ko, lagi sa bawat isa na inyong panalangin din sana. Lord, in these uncertain times, let us fix our eyes on you, O Yes, God. Jesus.
Fill us with courage. Fill us with love and perseverance to serve you faithful until the very end. But Panginoon, ignites our hearts with fresh passion to serve you. Make us steadfast, courageous and faithful habang kami naghihintay sa malapit mo ng pagbabalik, Panginoon. Use us mightily for your glory in these last days. In Jesus' name, hallelujah, glory to God. In Jesus' name. Tumayo tayong lahat, mga